Isang pirasong lupa para sa pangarap ng anak, ngunit isang impyerno ang naging kapalit. Habang nagpapakasasa si Clarice sa karangyaan, ang biyenan niyang si Aling Sabel ay unti-unting pinapatay sa loob ng sariling bodega. Hindi ka tao rito, Sabel. Isa ka lang basahan na nakakasira sa view ng mansyong ito. Isang sampal ng katotohanan, isang lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti, at isang pag-ibig ng ina na tinitiis pati ang hapdi ng pagtataksil. Hanggang kailan mananatiling bulag ang anak? Magsisimula na ang kwento ng sakripisyo at pagbangon. Pabigat ka lang talaga sa buhay namin, Sabel. Kung hindi dahil sa awa ni Ramil, matagal na kitang pinalayas sa bahay na to. Look at you, mahiya ka naman sa sarili mo. Ang baho ng amoy mo, amoy lupa, na pilit isinasawsaw sa marangyang sala ko. Ang boses ni Clarice ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling seda na nightgown, habang nakataas ang kilay na nakatingin sa kanyang biyenan. Walang bakas ng paggalang, walang kahit katiting na init ng pagmamahal. Sa kabilang banda, si Aling Sabel ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa ilang dekadang pagbubungkal ng lupa sa Batangas ay nanginginig habang hawak ang isang pirasong puting tela. Isang panyo iyon na may burang maliliit na bulaklak sa gilid, isang handog na balak niyang ibigay kay Clarice para sa magiging apo niya sa hinaharap. Bawat tahi ay katumbas ng isang panalangin. Bawat hibla ng asul na sinulid ay simbolo ng kanyang pag-asa na balang araw ay matatanggap din siya ng asawa ng kanyang anak. Pasensya ka na, Clarice. Katatapos ko lang kasing maglinis sa garden. Akala ko kasi ay matutuwa ka rito sa ginawa ko para sa iyo. Panyo ito, anak, para sa iyo at para sa magiging baby ninyo ni Ramil. Mahinahon at nanginginig ang boses ni Aling Sabel. Humalakhak si Clarice, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi purong pangungutya. Mabilis siyang lumapit at marahas na hinablot ang panyo mula sa mga kamay ng matanda. Ano, tubura sa panahon ngayon, Sabel, may mga high-end brands na kaming binibili. Hindi namin kailangan ng basahang gawa sa kung anong mumurahing sinulid mula sa probinsya. It's so cheap and ugly, just like your background. Sa isang iglap, tinapon ni Clarice ang panyo sa sahig at walang pakundangang tinapakan ito gamit ang kanyang sapatos. Ang puting tela na binuo ni Aling Sabel, nang may pagmamahal, ay agad na nabahiran ng putik at dumi. Nanigas ang buong katawan ni Aling Sabel. Tila may isang malaking bato na bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang iatras ang kanyang mga paa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang masakit na paalala ng kanyang kalagayan, isang estranghero sa ilalim ng bubong na itinayo gamit ang sariling pawis at sakripisyo. Biglang tumunog ang mamahaling telepono ni Clarice. Sa isang kurap, ang mukha nitong puno ng puot ay biglang nagliwanag at naging napakatamis. Hello, love, yes, pauwi ka na, I'm so excited. Oh, don't worry about Inay, we're having a great time here. Nagkukwentuhan lang kami. I love you too, see you later. Pagkababa ng telepono, bumalik ang malamig na titig ni Clarice kay Aling Sabel. Narinig mo yon, pauwi na si Ramil. Linisin mo ang sarili mo, at huwag kang magkakamaling magsumbong tungkol dito, Sabel. Tandaan mo, isang kumpas ko lang ng daliri, masisira ang career ng anak mo. Gusto mo bang makita ang kaisa-isa mong anak na nabubulok sa kulungan dahil sa mga kasong kaya kong ibintang sa kanya? If you want him to be happy, shut your mouth and act like a good servant. Tumalikod si Clarice at marangyang lumakad paakyat ng hagdan, iniwan ang matanda na mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Nilapitan ni Aling Sabel ang panyong tinapakan. Lumuhod siya sa malamig na marmol at dahan-dahang pinulot ang maruming tela. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak basang-basa ang kanyang mga pisngi na kulubot na ng panahon. Sa bawat hikbi, isang katanungan, ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng ganitong uri ng pagmamahal para sa kaligayahan ng kanyang anak? Sapat na ba ang manahimik habang unti-unting nadudurog ang kanyang pagkatao? Habang pinupunasan ng kanyang mga mata isang matalim na kirot, ang biglang gumuhit sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang kaliwang bahagi. Hinahanap ang hanging tila ipinagkakait sa kanya. Napatingin siya sa ibabaw ng lamesa, kung saan dapat naroon ang kanyang gamot sa puso, ngunit wala na ito roon.
Sa dilim ng gabi napansin niya ang isang pamilyar na bote ng gamot na nakalagay sa loob ng basurahan sa ilalim ng lababo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sabel. Ang boteng iyon ay puno pa ngunit bakit ito naroon? Sa sandaling iyon, hindi lamang ang kanyang puso ang nakaramdam ng panganib, kundi ang buong katotohanang kinatatayuan niya. Ang kanyang gamot, ang kanyang tanging panangga sa kamatayan, ay itinapon na parang basura. Sino ang gagawa nito maliban sa taong nais siyang mawala sa mundong ito? Inay, pangako hinding-hindi ko kakalimutan ang lupang ito. Kapag yumaman ako sa Manila, ibabalik ko sa iyo ang bawat butil ng palay na isinakripisyo mo. Patitigilin na kita sa pagtatrabaho at itatira kita sa isang bahay na parang palasyo. Ang mga salitang iyon ni Ramil 10 taon na ang nakalilipas ay tila isang paulit-ulit na awit sa pandinig ni Aling Sabel habang nakasandal siya sa malamig na pader ng kusina. Nakapikit ang kanyang mga mata, pilit na hinahanap ang init ng sikat ng araw sa Batangas. Sa gitna ng air-conditioned na mansyong tila unti-unting nagyayelo ang kanyang pagkatao. Sa kanyang isipan, malinaw pa ang alaala ng araw na nilagdaan niya ang kasulatan ng pagbebenta sa huling piraso ng lupang iniwan ng kanyang asawa. Ang lupang iyon ang nag-iisang koneksyon niya sa kanyang nakaraan, ang tanging yaman na nagbigay ng pagkain sa kanilang hapag sa loob ng maraming dekada. Tandang-tanda pa niya ang pakiramdam ng panulat sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bawat guhit ng kanyang lagda ay tila pagpunit sa sarili niyang laman. Ngunit nang makita niya ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Ramil, ang kanyang matalinong anak, na may malalaking pangarap sa syudad, hindi nag-atubili si Aling Sabel. Para sa iyo ito, anak. Huwag mong isipin ang lupa, basta't makatapos ka at magkaroon ng magandang buhay, sapat na yon para sa akin. Bulong niya noon habang pinagmamasdan ang malawak na bukirin sa huling pagkakataon. Ngunit ang palasyong ipinangako ni Ramil ay naging isang gintong hawla na walang pintuan. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan sa probinsya ay napalitan ng amoy ng mamahaling pabango ni Clarice, isang amoy na para kay Aling Sabel ay amoy ng panganib at pangungutya. Nabalik lamang ang diwa ni Aling Sabel nang marinig niya ang malakas na tunog ng pagbukas ng pintuan sa harapan. Dumating na si Ramil. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at itinago ang maruming panyo sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang sarili, pilit na itinatago ang hapdi sa kanyang dibdib at ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Inay, nandito na ako, Magduntasa. Sigaw ni Ramil mula sa sala. Ang boses nito ay puno ng pagod ngunit may halong sigla. Lalabas sana si Aling Sabel upang salubungin ang anak. Ngunit bago pa siya makahakbang, ay narinig na niya ang malambing at mapanlinlang na boses ni Clarice. Oh love, welcome home, you look so tired. Halika, nakahanda na ang dinner natin. I personally supervised the kitchen today para masiguradong paborito mo ang nakahain. Sumilip si Aling Sabel mula sa siwang ng pinto ng kusina. Nakita niyang niyakap ni Ramil si Clarice at hinalikan ito sa noo. Salamat, love. Nasaan si Inay, gusto ko siyang makita. Bahagyang tumawa si Clarice, isang tawa na tila musika sa pandinig ni Ramil, ngunit tila lason kay Aling Sabel. Alam mo naman si Inay, love. Masyadong mapilit. Gusto niyang tumulong sa gawaing bahay kahit sinabihan ko na siyang magpahinga na lang. Medyo naging makalimutin na rin siya nitong mga nakaraang araw, baka napagod lang, kaya nandoon siya sa likod nag-aayos ng kung ano-ano. Ganun ba, puntahan ko lang siya sandali. Sabi ni Ramil akmang lalakad patungo sa kusina. Ngunit mabilis na humarang si Clarice at hinawakan ang braso ng asawa. Wait, love, may kailangan pala akong ipakita sa iyong importante. Tungkol ito sa promotion mo. May nakuha akong impormasyon na baka makatulong sa iyo bukas sa opisina. Let's talk about it while we eat. Okay, Inay, is fine. Baka mas lalo lang siyang mapagod kung kukulitin mo siya ngayon. Nakita ni Aling Sabel ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ramil. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo palabas at sabihing, Ramil anak, hindi ako okay. Itinapon ng asawa mo ang gamot ko. Kinukulong niya ako sa dilim. Ngunit bawat salitang nais niyang bitawan ay tila natutunaw sa takot. Takot na baka kapag nagsalita siya ang tagumpay na pinaghirapan ng kanyang anak ay gumuho dahil sa masamang balak ni Clarice. Nanatili siyang nakatayo sa dilim ng kusina, pinapanood ang kanyang anak na unti-unting inilalayo ng asawa nito patungo sa hapagkainan. Ang hapagkainang iyon ay puno ng masasarap na pagkain, ngunit para kay Aling Sabel, ang bawat subo ni Ramil ay tila bayad sa kanyang pananahimik.
Nang matapos ang hapunan, narinig ni Aling Sabel ang mga yabag ni Clarice na papunta sa kusina habang si Ramil ay pumanhik na sa itaas upang maligo. Hindi na ang matamis na asawa ang kaharap niya, kundi ang malupit na reyna ng mansyon. O ano pang tinitingin-tingin mo yan, hugasan mo na lahat ng pinagkainan namin. At siguraduhin mong walang kahit isang mantsa kundi bukas sa labas ka na matutulog kasama ng mga aso. Bulong ni Clarice, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Aling Sabel. Clarice, bakit mo itinapon ang gamot ko? Alam mo namang kailangan ko yon para sa puso ko. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong ang matanda, bagamat mahina ang kanyang boses. Ngumiti si Clarice, isang ngiting nakakapangilabot. Gamot. Akala ko ba ay gusto mong magsakripisyo para sa anak mo? Ang mahal ng gamot na yon, Sabel. Sayang lang ang pera ni Ramil sa isang katulad mong wala namang pakinabang dito sa bahay. Isipin mo na lang ang perang pambili ng gamot mo ay pambili na ng gatas ng magiging apo mo, kung sakaling mabuhay ka pa para makita siya. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Clarice ang isang baso ng tubig at tila hindi sinasadyang nabitawan ito sa harap ni Aling Sabel. Nagkalat ang mga bubog sa sahig, muntik nang tamaan ang mga paa ng matanda. Linisin mo yan, gamit ang mga kamay mo. Ayaw kong makakita ng kahit isang piraso ng bubog pagbaba ko bukas. Habang dahan-dahang lumuluhod si Aling Sabel sa gitna ng mga matatalim na bubog, narinig niya ang mahinang katok sa bintana ng kusina mula sa labas. Sa kabila ng dilim, nakita niya ang maliit na mukha ni Ningning, ang batang kapitbahay na nakatingin sa kanya ng may halong takot at pagtataka. Hawak ng bata ang kanyang maliit na tablet at ang kamera nito ay nakatutok sa loob ng kusina. Huwag mong iisipin na dahil wala si Ramil ay magagawa mo na ang gusto mo, Sabel. Isang linggo siyang mawawala sa Cebu, kaya isang linggo mo ring pagbabayaran ang bawat sentimong ginagastos namin sa pagkain sa iyo. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ni Ramil ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng dilim sa loob ng mansyon. Kapapaalis pa lamang ng kanyang anak para sa isang mahalagang business trip, ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay agad na naging masikip at mahirap hingin. Nakatayo si Clarice sa harap ng malaking hagdan, nakakrus ang mga braso, habang ang kanyang mga mata ay parang sa isang manunila na nakatingin sa kanyang biktima. Dahan-dahang inilahad ni Clarice ang kanyang kamay. Akin na ang cellphone mo. Sabi ni Ramil, kailangan mo ng katahimikan para sa puso mo. At dahil ako ang asawa niya, ako ang magdedesisyon kung sino ang pwede mong kausapin. Akin na. Nanginginig na inabot ni Aling Sabel ang kanyang lumang telepono, ang tanging paraan niya upang marinig ang boses ng kanyang mga kamag-anak sa Batangas. O ang boses ni Ramil kung sakaling makahanap ito ng oras. Clarice, baka tumawag ang anak ko. Baka mag-alala siya kapag hindi ko nasagot, mahinang pakiusap ng matanda. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice habang mabilis na hinablot ang telepono. Huwag kang mag-alala, ako ang sasagot para sa iyo. Sasabihin ko sa kanyang masaya ka rito at busy ka sa pagtulong sa mga gawaing bahay. At speaking of chores, sumunod ka sa akin. Dinala ni Clarice ang matanda sa likod ng bahay sa tapat ng isang malaking tambak ng mga kurtina at mabibigat na carpet na galing sa ikalawang palapag. Ayaw kong gamitin mo ang washing machine. Masyadong sensitibo ang tela ng mga ito. Gusto ko labhan mo ang lahat ng iyan gamit ang iyong mga kamay at siguraduhin mong matatapos mo iyan bago lumubog ang araw, kundi ay wala kang hapunan. Tumingin si Aling Sabel sa tumpok ng mga basang tela. Ang bigat ng mga ito ay tila ba hindi kayang buhatin ng kanyang nanlalambot na mga braso. Ang sugat sa kanyang mga kamay mula sa nabasag na bubog kagabi ay hindi pa ganap na naghihilom at ang bawat paghawak niya sa matapang na sabon ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pero Clarice, ang lalaki at ang bibigat nito, hindi ko yata kaya. Hindi mo kaya? Nung nasa Batangas ka, di ba sanay ka sa hirap? Di ba sanay kang magbungkal ng lupa sa ilalim ng init ng araw? Huwag kang magpanggap na mahina, Sabel. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa bawat aircon na tinatamasa mo rito. Bulyaw ni Clarice bago ito tinalikuran ang matanda upang pumasok sa loob at mag-utos ng masarap na tanghalian para sa sarili. Sa bawat pagkuskos ni Aling Sabel sa makapal na tela, nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila nagagalit sa loob ng kanyang dibdib.
Ang tubig na galing sa gripo ay napakalamig ngunit ang kanyang mga pisngi ay mainit dahil sa mga luhang hindi niya mapigilan. Naalala niya ang kanyang munting dampa sa Batangas. Doon kahit mahirap ay malaya siyang nakakahinga. Doon ang pagod niya ay may dangal. Ngunit dito sa loob ng palasyong pinangarap ng kanyang anak, siya ay unti-unting ginagawang anino. Lumipas ang mga oras at ang katawan ni Aling Sabel ay unti-unti nang bumibigay. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang bawat hininga niya ay may kasamang huni ng paghihirap. Nang matapos niya ang huling carpet, sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa tubig. Eksaktong pagpasok niya sa kusina upang uminom, nakita niya si Clarice na may kausap sa telepono. Ang boses nito ay pabulong ngunit puno ng puot. Oo, siguraduhin mong walang bakas. Kapag natapos ang linggong ito, kailangang maniwala si Ramil na ang nanay niya ay hindi naligtas na tumira rito dahil sa kanyang kondisyon. Kailangan nating palabasin na nagiging bayolente siya o baliw. Nabitawan ni Aling Sabel ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa sahig ay sapat na upang lumingon si Clarice. Ang mga mata ng kanyang manugang ay nanlisik nang ma-realize na narinig ng matanda ang kanyang plano. Nakikinig ka pala ha, dahan-dahang lumapit si Clarice. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang hatol. Dahil narinig mo na rin naman, bakit hindi na natin simulan ang palabas? Hinawakan ni Clarice ang sarili niyang buhok at ginulo ito. Pagkatapos sa isang mabilis na pagkilos, kinuha niya ang isang ceramic na florera sa malapit at itinapon ito sa direksyon ni Aling Sabel, ngunit sinadya niyang daplisin lamang ang sarili niyang braso hanggang sa magkaroon ito ng gasgas. Tulong sa klolo. Sinasaktan ako ni Inay Ramil, tulungan mo ako. Sigaw ni Clarice habang tumatakbo patungo sa pintuan, kahit alam niyang walang ibang tao sa loob kundi sila. Naiwan si Aling Sabel na nakatayo sa gitna ng kusina nanginginig at hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang pananahimik ay hindi proteksyon, kundi isang hukay na dahan-dahang humuhukay para sa kanyang sariling libingan. Paano siya paniniwalaan ng kanyang anak laban sa babaeng tila anghel sa harap nito ngunit demonyo sa likod? Sa labas ng bintana, muling sumilip ang mga mata ni Ningning. Ang bata ay nakasaksi sa lahat, ngunit ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang tablet. Sa pagkakataong ito, hindi lang video ang nakuha niya, kundi ang simula ng isang giyerang walang armas, kundi purong kasamaan laban sa isang inosenteng puso. Hindi na ako ang nanay na kilala mo, Ramil. Isa na lang akong anino na pilit binubura ng iyong asawa sa loob ng bahay na ito. Ang bulong na ito ni Aling Sabel ay tinangay ng malamig na hangin sa loob ng maliit at madilim na bodega sa likod ng mansyon. Dito siya itinapon ni Clarice matapos ang ginawa nitong pag-iiskandalo at pagpapanggap na sinaktan siya ng matanda. Ang silid ay amoy alikabok at lumang gamit malayo sa bango ng lavender na bumabalot sa main bedroom sa itaas. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang maliit na bombilya, dahan-dahang kinuha ni Aling Sabel ang isang luma at kupas na retrato mula sa kanyang bulsa. Ito ang larawan ng kanyang yumaong asawa si Jose. Jose, pasensya ka na. Mukhang hindi ko na matutupad ang pangako ko sa iyo na babantayan ko ang ating anak hanggang sa huli. Napakahirap pala, Jose. Napakahirap palang maging pabigat sa sarili mong dugo. Sabi niya habang hinahaplos ang mukha ng asawa sa retrato. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa plastik na takip ng larawan. Tila ba dinidilig ang mga alaala ng kanilang masayang buhay sa Batangas. Mga panahong ang tanging problema nila ay kung paano pagkasyahin ang kaunting kita sa bukid, ngunit ang bawat gabi ay puno ng tawanan at tunay na pagmamahal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang kirot, hindi lamang dahil sa kanyang sakit, kundi dahil sa bigat ng kawalang pag-asa. Naisip niya ang kanyang anak na si Ramil. Siguradong sa mga oras na ito nakatanggap na ito ng tawag o mensahe mula kay Clarice tungkol sa panunugod niya. Alam ni Aling Sabel ang husay ng kanyang manugang sa pagbaliktad ng katotohanan. Isang mahinang kaluskos mula sa maliit na bintana ng bodega ang nagpalingon sa kanya. Sa kabila ng mga rehas na bakal, nakita niya ang mga mata ni Ningning. Ang bata ay may hawak na maliit na plastik na supot. Lola Sabel, nandito po ako. Huwag na po kayong umiyak. Mahinang bulong ng bata. Isiningit ni Ningning ang supot sa siwang ng bintana. May dala po akong tinapay at tubig. Kinuha ko po ito sa aming kusina.
Alam ko pong hindi kayo pinakain ni Ma'am Clarice. Ang munting kilos na ito ng bata ay tila isang mainit na yakap sa nanunuyong puso ni Aling Sabel. Salamat, Ningning. Napakabuti mong bata. Pero umuwi ka na, baka makita ka rito at mapagalitan ka. Lola, nakita ko po lahat. Nakita ko po yung ginawa niya sa braso niya. Niloloko niya lang po si Kuya Ramil. Huwag po kayong mag-alala, itatago ko po itong video sa tablet ko, determinadong sabi ng bata. Ngunit bago pa makasagot si Aling Sabel ang katahimikan ng gabi, ay binalot ng malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng bodega. Ang liwanag mula sa labas ay tila naging isang malupit na titig. Nakatayo roon si Clarice, hawak ang isang baso ng wine, at may suot na mapang-uyam ng ngiti. So nahanap mo pala ang kakampi mo sa basurang ito. Dahan-dahang lumapit si Clarice, ang tunog ng kanyang mga takong sa sementong sahig, ay tila bawat hakbang ng isang hatol. Anong ginagawa mo rito, batang lansangan? Gusto mo bang isumbong kita sa mga pulis dahil sa trespassing? O gusto mong isama ko ang mga magulang mo sa pagbagsak ninyo? Sa takot, mabilis na tumakbo palayo si Ningning na iwan ang supot ng tinapay sa sahig. Nilapitan ni Clarice ang supot at tinapakan ito, pinuputok ang plastic at dinudurog ang tinapay sa loob. Nakakaawa ka naman, Sabel. Kailangan mo pa palang mamalimos sa isang bata para lang mabuhay. How pathetic, sabi ni Clarice habang iniikot ang baso ng wine. Tumawag na ako kay Ramil. I told him you've lost your mind. Sabi ko kailangan mo na ng professional help. At alam mo ba kung anong sabi niya? Sabi niya, gagawin niya kung ano ang sa tingin ko ay pinakamabuti. Nanliit ang mundo ni Aling Sabel. Hindi magagawa ni Ramil yon. Mahal ako ng anak ko. Mahal ka niya pero mas mahal niya ang reputasyon niya. At sino ang paniniwalaan niya? Ang baliw at bayolenteng matanda na nananakit ng buntis niyang asawa o ang asawa niyang nagpoprotekta sa pamilya nila. Humalakhak si Clarice, isang tunog na puno ng tagumpay. Bukas na bukas may kukuha sa iyo rito. Dadalhin ka sa isang pasilidad kung saan hindi mo na kami magagambala. Doon ka na mabulok kasama ng mga alaala mo sa Batangas. Pagkatapos magsalita, muling isinara ni Clarice ang pinto at nilock ito mula sa labas. Iniwan niya ang matanda sa ganap na kadiliman. Napahawak si Aling Sabel sa kanyang dibdib, ang hangin ay tila tuluyan ng naglaho. Sa gitna ng dilim, tanging ang larawan ni Jose ang kanyang hawak, habang ang bawat luha niya ay tila isang paalam sa kalayaang akala niya ay matatagpuan niya sa piling ng kanyang anak. Ngunit sa labas sa ilalim ng puno ng mangga, si Ningning ay hindi tumitigil. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipress ang send button sa isang email address na nakita niya sa isang lumang business card ni Ramil na napulot niya sa basurahan noong nakaraang buwan. Sana po mabasa ninyo ito, Kuya Ramil, bulong ng bata sa gitna ng kadiliman. Inumin mo yan, Sabel. Huwag kang maarte. Iyan ang bagong gamot na binili ni Ramil para sa iyo. Mas mahal iyan kaya siguraduhin mong lulunukin mo hanggang sa huling piraso. Ang boses ni Clarice ay malamig pa sa yelo habang inilalapag niya ang isang maliit na platito na may lamang 2 puting tableta sa harap ni Aling Sabel. Nakatayo ang matanda sa gitna ng kusina, ang kanyang mga kamay ay basang-basa pa mula sa paglilinis ng mga bintana. Tumingin siya sa mga gamot. Iba ang hugis nito sa dati niyang iniinom, ngunit dahil sa pagod at panghihina, naniwala siya. Naniwala siyang marahil sa kabila ng lahat, ay nais pa rin ni Ramil na gumaling siya. Dahan-dahang kinuha ni Aling Sabel ang baso ng tubig at nilunok ang mga tableta. Hindi niya alam na ang kanyang iniinom ay hindi gamot sa puso, kundi mga mumurahing candy na dinurog at hinubog na tila gamot. Pinanood siya ni Clarice nang may mapanuring mga mata. Isang ngiti ng tagumpay, ang unti-unting sumisilay sa kanyang mga labi. Good. Ngayon huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Gusto kong kiskisin mo ang sahig ng sala hanggang sa makita ko ang refleksyon ko. Gamitin mo ang floor wax na nasa ilalim ng lababo. At siguraduhin mong walang maiiwang bakas ng paa, kundi uulitin mo ang lahat, utos ni Clarice bago ito marangyang naupo sa sofa at nagsimulang mag-scroll sa kanyang social media. Habang nakaluhod si Aling Sabel sa sahig, hawak ang basahan at floor wax, naramdaman niya ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang kirot. Para itong isang mabigat na bakal na dahan-dahang umiipit sa kanyang baga. Ang bawat pagkuskus niya sa sahig ay nagiging isang parusa. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi lamang dahil sa init, kundi dahil sa matinding hirap na dinaranas ng kanyang katawan.
Ramil, anak. Bulong niya sa kanyang sarili. Inisip niya ang mukha ng kanyang anak noong ito ay sanggol pa lamang. Ang maliliit na kamay nito na humahawak sa kanyang daliri. Ang lahat ng hirap niya sa bukid sa Batangas ay tila nawawala noon tuwing makikita niya ang ngiti ni Ramil. Ngunit ngayon habang dahan-dahang nawawala ang hangin sa kanyang paligid ang ngiting iyon, ay tila napakalayo na. Clarice, parang hindi ko na kaya, ang bigat ng dibdib ko, mahinang sabi ni Aling Sabel ang kanyang boses, ay tila isang naghihingalong huni, hindi man lang nag-angat ng tingin si Clarice mula sa kanyang telepono. Nagsisimula ka na naman ba sa drama mo, Sabel? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi tatalab sa akin ang pag-iinarte mo? Katatapos mo lang uminom ng gamot, di ba? Kaya tumayo ka riyan at tapusin mo ang ginagawa mo. You're just being lazy. Hindi. Totoo ito. Hindi ako makahinga. Pilit na tumayo si Aling Sabel, ngunit ang kanyang kaliwang braso ay biglang namanhid. Ang basahan sa kanyang kamay ay nahulog. Ang mundo sa kanyang paningin ay nagsimulang umikot. Ang marangyang sala, ang mga mamahaling painting at ang malamig na mukha ni Clarice ay tila naghahalo-halo sa isang malabong anino. Sa isang iglap bumigay ang mga tuhod ni Aling Sabel. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa matigas na marmol ay tila isang malakas na babala na bumasag sa katahimikan ng bahay. Nakadapa siya sa sahig, ang kanyang pisngi ay nakadikit sa malamig na semento, habang ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa direksyon ng kanyang dibdib. Dahan-dahang ibinaba ni Clarice ang kanyang telepono. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad patungo sa kinaroroonan ng matanda. Hindi siya tumawag ng ambulansya. Hindi siya sumigaw para humingi ng tulong. Sa halip tumayo lamang siya sa tapat ni Aling Sabel, nakatingin sa naghihingalong biyenan na tila ba tinitingnan lang nito ang isang insekto na malapit ng mamatay. Sabi ko naman sa iyo, Sabel, masyado kang mapilit. Kung sana ay nanatili ka na lang sa Batangas at doon namatay, hindi mo na sana ako kailangang abalahin pa ng ganito, bulong ni Clarice. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot kundi purong inis. Huwag kang mag-alala, kapag tumigil na ang paghinga mo doon pa lang ako tatawag kay Ramil. Sasabihin ko sa kanyang inatake ka habang nagwawala ka dahil sa sakit mo sa isip. Magiging malaya na rin kami sa wakas. Pinanood ni Clarice ang bawat huling paggalaw ng mga daliri ni Aling Sabel hanggang sa tuluyan na itong tumigil. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ngunit sa gitna ng trahedyang ito, isang mahinang tunog ng notification ang nanggaling sa tablet ni Ningning na nakapatong sa labas ng bintana. Ang video ay patuloy na gumagalaw, kinukuha ang bawat detalye ng malamig na katotohanan, ang imahe ni Clarice na nakatayo at walang ginagawa habang ang isang ina ay nag-aagaw buhay sa kanyang paanan. Mabubuhay pa kaya ang pusong Batangas sa harap ng ganito katinding kasamaan? O ito na ang huling hininga ng isang inang walang ibang hangad, kundi ang mahalin ang kanyang anak? Ramil, love, bakit ka narito? Akala ko ba ay sa isang linggo pa ang balik mo mula sa Cebu? Ang boses ni Clarice ay biglang nagbago. Mula sa pagiging malamig na parang yelo, naging punong-puno ito ng gulat at kunwaring pag-aalala. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Aling Sabel na nakadapa pa rin sa sahig. Sa isang iglap, ang kamay ni Clarice, na kanina ay nakakuyom sa galit, ay dahan-dahang humawak sa balikat ng matanda. Tila ba sinusubukang itayo ito? Ang tunog ng mabilis na mga yabag ni Ramil ay daling umalingaw-ngaw sa buong sala. Hindi natuloy ang meeting dahil sa masamang panahon. Love, anong nangyari? Inay, anong nangyari sa iyo? Mabilis na binuhat ni Ramil ang kanyang ina mula sa matigas na marmol. Ang katawan ni Aling Sabel ay parang isang tuyong dahon, magaan nanginginig, at halos wala ng buhay. Ang kanyang mga labi ay maputla, at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, ngunit tila nakatingin sa kawalan. I don't know, love, bigla na lang siyang natumba habang naglalakad. Sinabihan ko siyang magpahinga pero ang kulit-kulit niya, gusto niya raw maglinis ng sahig. Umiiyak na sabi ni Clarice habang tinatakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga kamay. I was so scared, Ramil, tatawag na sana ako ng ambulansya nang bigla kang dumating. Mabuti na lang at narito ka na. Dahan-dahang dinala ni Ramil ang kanyang ina sa sofa. Inay, magsalita kayo. Naririnig niyo ba ako? Nasaan ang gamot niyo? Tumingin si Aling Sabel sa kanyang anak. Sa gitna ng kanyang panghihina, nakita niya ang matinding takot at pagmamahal sa mga mata ni Ramil. Gusto niyang ituro ang basurahan sa kusina. Gusto niyang sabihin,
Anak, ang asawa mo ang pumatay sa akin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Clarice sa kanyang braso, isang pasimpleng kurot na puno ng babala. Nainom na niya ang gamot niya kanina, love. Siguro ay dahil lang ito sa sobrang pagod o baka sa kondisyon niya. Alam mo na yung sinasabi ng doktor tungkol sa pagiging confused niya. Mabilis na singit ni Clarice habang kinukuha ang isang baso ng tubig. Confused, hindi naman ganito si inay dati. Seryosong sabi ni Ramil habang hinihimas ang kamay ng ina. Bigla siyang napatigil nang makita ang isang malaking itim at asul na pasa sa braso ni Aling Sabel. Ano ito, bakit may pasa si inay-inay, sinaktan ba kayo? Tumingin si Ramil ng diretso kay Clarice. Ang hangin sa loob ng sala ay biglang naging mabigat. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa isipan ng anak. Love, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Clarice, ang kanyang boses ay tila nasasaktan. I told you, makulit si Ainay. Nadulas siya kanina sa garden habang sinusubukan niyang magbuhat ng mabigat na paso. I tried to catch her pero huli na. Bakit naniniwala ka ba na magagawa ko siyang saktan? After all I've done for this family. Ramil, anak. Sa wakas ay nakapagsalita si Aling Sabel bagamat pause ang kanyang boses. Huwag mong pagbintangan si Clarice. Totoo ang sinabi niya, nadulas lang ako, huwag kayong mag-away dahil sa akin. Ang bawat salitang binitawan ni Aling Sabel ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa sarili niyang puso. Nagsisinungaling siya upang protektahan ang katahimikan ng bahay ng kanyang anak. Natatakot siya sa banta ni Clarice na sisirain nito ang buhay ni Ramil. Para sa kanya, mas mabuting siya ang mamatay sa sakit kaysa makita ang kanyang anak na naghihirap dahil sa isang maling paratang. See, I told you, Ramil, masyado mo lang akong pinagdududahan, sabi ni Clarice habang dahan-dahang humilig sa balikat ng asawa. Pumunta na tayo sa itaas, hayaan na nating magpahinga si inay. Ako na ang magbabantay sa kanya mamaya. Hindi. Dito muna ako sa tabi ni inay. Matigas na sabi ni Ramil. Dadalhin ko siya sa ospital bukas para sa isang full check-up. Gusto kong makasiguro kung bakit siya biglang natumba. Nakita ni Aling Sabel ang panandaliang pagkislap ng takot sa mga mata ni Clarice bago ito mabilis na nawala. Of course, love, that's a great idea. I'll prepare her things. Nang makaalis si Clarice upang pumunta sa itaas, na natiling tahimik si Ramil habang nakatingin sa kanyang ina. Napansin niya ang isang piraso ng puting tela na nakalawit sa bulsa ng apron ni Aling Sabel. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Ito ang panyong may burang bulaklak na tinapakan ni Clarice kanina. Puno ito ng dumi at may bakas ng sapatos. Nanlaki ang mga mata ni Ramil. Alam niya ang burda ng kanyang ina. Alam niya kung gaano ito kaingat sa mga gamit nito. Bakit ang isang espesyal na handog ay naging ganito kadumi? Inay, bakit ganito ang panyong ito? Sino ang tumapak nito? Mahinang tanong ni Ramil, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Tumingin si Aling Sabel sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi na niya kayang itago. Ramil, wag na anak, itapon mo na lang yan, basura na yan. Ngunit habang tinitingnan ni Ramil ang duming nakakapit sa panyo, naramdaman niya ang isang matalim na hinala na hindi na kayang burahin ng anumang paliwanag. Sa itaas ng hagdan nakatayo si Clarice, nakasilip sa dilim, habang ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa kahoy na hawakan. Alam niyang nagsisimula ng mabitak ang kanyang maskara. Huwag kang maniwala sa mga ngiti niya, Sabel. Ang babaeng iyan ay may pusong itim, mas maitim pa sa uling na ginagamit natin sa probinsya. Huwag mong hayaang ubusin niya ang natitira mong hininga. Ang pating mga salitang iyon ay nanggaling sa likod ng malaking gate ng mansyon mula sa isang pamilyar na boses na matagal nang hindi naririnig ni Aling Sabel. Habang naglalakad siya sa garden upang kumuha ng sariwang hangin, isang bihirang pagkakataon na ibinigay ni Ramil bago ito umalis sandali. Upang bumili ng prutas, nakita niya ang isang matandang babae na nakasilip sa siwang ng bakal. Aling Tasing, ikaw ba yan? Mahinang tanong ni Aling Sabel. Si Tasing ang dating kasambahay sa mansyon na biglang nawala nung nakaraang taon. Siya ang tanging naging kaibigan ni Aling Sabel sa loob ng bahay na ito, ang tanging nakakausap niya tungkol sa buhay sa Batangas habang nagluluto sila sa kusina. Mabilis na lumapit si Aling Tasing, sa rehas ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit may halong determinasyon. Sabel, salamat sa Diyos at nakita kita. Matagal na kitang gustong makausap, pero lagi akong binabantayan ng mga tauhan ni Clarice. Pinatalsik niya ako, Sabel.
Pinatalsik niya ako dahil nakita ko kung paano niya nilulustay ang pera ni Ramil sa pagsusugal at kung paano niya itinatago ang mga sulat mo na galing sa probinsya. Nanliit ang mundo ni Aling Sabel. Sulat may mga sulat ako, pero sabi ni Clarice nakalimutan na raw ako ng mga kamag-anak ko sa Batangas, kaya wala na akong natatanggap na balita. Nagsisinungaling siya, Sabel. Lahat ng sulat mo, lahat ng padala mong pagkain noon, itinatapon niya o kaya ay ibinibigay sa iba para palabasin na wala nang nagmamahal sa iyo. Gusto kanyang ibukod, gusto niyang pakiramdam mo ay siya lang ang tanging kakampi mo para madali kanyang mamanipula. Mabilis na paliwanag ni Tasing habang may iniaabot na maliit na supot ng suman at kapeng barako. Heto, kunin mo ito. Alam kong miss na miss mo na ang lasa ng Batangas. At makinig ka. Huwag kang susuko. May mga taong nakakakita sa ginagawa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Sabel habang tinatanggap ang supot. Ang amoy ng kapeng barako ay tila nagbalik sa kanyang maliit na dampa kung saan ang bawat umaga ay puno ng pag-asa. Salamat, Tasing, pero natatakot ako. Natatakot ako para kay Ramil. Sabi ni Clarice, sisirain niya ang career ng anak ko kapag nagsalita ako. Iyan ang laro niya, Sabel. Takot ang ginagamit niyang kadena sa iyo. Pero tandaan mo, walang lihim na hindi nabubunyag. Sabi ni Tasing bago ito mabilis na lumayo, nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng mansyon. Nakatayo sa balkonahe si Clarice, hawak ang isang baso ng juice at may suot na salamin sa mata. Ang kanyang tingin ay matalim na parang agila. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, ang bawat hakbang niya ay tila isang babala na umuukit sa katahimikan ng hardin. Sino ang kausap mo, Sabel? At ano yang hawak mo? Tanong ni Clarice habang papalapit. Hindi na niya tinawag na inay ang matanda dahil alam niyang wala si Ramil sa paligid. Wala. Isang dumaan lang na nagtatanong ng direksyon, pagsisinungaling ni Aling Sabel pilit na itinatago ang supot sa likod ng kanyang apron. Ngunit mabilis na humakbang si Clarice at marahas na hinablot ang supot. Nang makita niya ang suman at ang kapeng barako, isang nakakapangilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi ko na nga ba, si Tasing ang basurang yon, di ba? Akala ko ba ay malinaw na ang usapan natin, walang tatanggap ng kahit ano mula sa labas. Binuksan ni Clarice ang supot at isa-isang kinuha ang mga suman. Sa harap ni Aling Sabel, itinapon niya ang mga ito sa putikan at tinapakan hanggang sa madurog ang malagkit na kanin sa loob ng dahon ng saging. Pagkatapos binuhos niya ang kapeng barako sa lupa, hinahayaan ang mahalimuyak na amoy nito na mahaluan ng dumi. Sayang naman ang effort ng kaibigan mo, sabi ni Clarice habang pinupunasan ang kanyang kamay ng tissue. At dahil matigas ang ulo mo, may parusa ka. Mula ngayon, bawal ka nang lumabas sa garden. Mananatili ka lang sa loob ng laundry area at huwag kang mag-alala, sasabihin ko kay Ramil na bigla kang naging agresibo, kaya kailangan kitang ikulong para sa safety nating lahat. Clarice, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito. Pagmamakaawa ni Aling Sabel, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa lupang basang-basa ng kape. Tumigil ka sa pag-iyak. Nakakarindi ang boses mo, Nona. Bulyaw ni Clarice. Tandaan mo ito, Sabel. Hawak ko ang leeg ng anak mo. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya kundi pati ang kalayaan niya. Gusto mo bang makita si Ramil sa likod ng mga rehas? Nanahimik si Aling Sabel. Ang takot para sa kanyang anak ay mas matindi pa sa gutom at pagod na nararamdaman niya. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa madilim na bahagi ng bahay. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng pagkatalo. Ngunit hindi alam ni Clarice, sa kabilang bahagi ng bakod si Aling Tasing ay hindi pala tuluyang umalis. Nakatago siya sa likod ng mga halaman, hawak ang kanyang lumang cellphone at nakuhanan niya ng video ang lahat ng nangyari mula sa pagtatapon ng pagkain hanggang sa pananakot ni Clarice. Kaunting tiis na lang, Sabel pa. Bulong ni Tasing sa sarili. Malapit nang gumuho ang kuta ng jablong ito. Sa loob ng mansion, muling tumunog ang telepono ni Clarice. Isang unregistered number ang tumatawag. Sa bawat ring ng telepono, tila may isang bagong lihim na nagbabantang sumabog, isang lihim na hindi kayang pigilan kahit ng pinakamalakas na banta. Huwag kang lalabas ng bodegang ito, Sabel. May mga bisita akong darating, mga importanteng tao na hindi dapat makakita ng isang katulad mong mukhang katulong. Huwag mong ipapahiya ang pangalan ko kundi malilintikan ka sa akin.
Ang boses ni Clarice ay puno ng pandidiri habang tinuturo ang madilim at masikip na bodega sa likod ng mansyon. Nakasuot siya ng isang mamahaling cocktail dress na kumikinang sa ilalim ng mga liyab ng chandelier, ngunit ang kanyang ugali ay mas madilim pa sa sulok ng silid na tinuturo niya. Sa gabing ito maglulunsad siya ng isang malaking charity event para sa mga orphans, isang kabalintunaan, dahil ang sarili niyang biyenan ay itinatrato niya ng mas masahol pa sa hayop. Nakatayo si Aling Sabel. Hawak ang isang maliit na mangkok ng lomi na bagong luto. Clarice, nagluto ako ng paborito ni Ramil. Baka gusto ring matikman ng mga bisita mo. Masarap ito, galing pa sa recipe ng lola ko sa Batangas. Mahinang sabi ng matanda, umaasang kahit papaano ay magkaroon siya ng silbi sa gabing iyon. Isang malakas na halakhak ang pinakawala ni Clarice bago niya tabigin ang kamay ng matanda. Lomi, sa tingin mo ba ang mga CEO at socialites na darating dito ay kakain ng pagkaing probinsya? Itapon mo yan at pumasok ka na sa loob. Ngayon na. Dahan-dahang pumasok si Aling Sabel sa bodega. Ang tunog ng paglock ng pinto mula sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang dangal. Naupo siya sa isang lumang sako ng bigas yakap, ang kanyang mga tuhod, habang naririnig ang unti-unting pagdating ng mga sasakyan sa labas. Ang bawat halakhak at tunog ng mga kristal na basong nagtatama sa sala ay tila mga sampal sa kanyang mukha. Sa loob ng mansyon, ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at alak ay bumabalot sa bawat sulok. Si Clarice ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita, suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti. "Oh, thank you for coming. You know we really value family and tradition here," sabi ni Clarice sa isang grupo ng mga kababaihan habang nakahawak sa braso ni Ramil. Si Ramil, nakakarating lang mula sa opisina, ay panakanakang tumitingin sa paligid. Mukhang balisa siya. "Love, nasaan si inay? Bakit hindi siya lumalabas? Kanina ko pa siya hinahanap, gusto ko sanang ipakilala siya sa mga partners ko." Bulong ni Ramil sa asawa. Mabilis na hinawakan ni Clarice ang mukha ni Ramil, ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring kalungkutan. "Love, pasensya ka na. Kanina pa gustong lumabas ni inay pero alam mo naman ang kondisyon niya." Bigla na naman siyang naging confused. Sabi niya pagod na raw siya at gusto nang matulog. "Pinainom ko na siya ng gamot at mahimbing na siyang natutulog sa kwarto niya. Huwag na natin siyang istorbohin, baka mas lalo lang siyang mabalisa sa dami ng tao." "Ganun ba? Pero parang hindi man lang siya kumain ng hapunan." Malungkot na sabi ni Ramil. "Don't worry, love. Binigyan ko siya ng soup bago siya natulog. Let's just enjoy the night, okay?" "Para sa career mo ito," pangungumbinsi ni Clarice bago siya humila ng isa pang bisita upang ipakilala kay Ramil. Samantala sa loob ng madilim na bodega, nakahanap si Aling Sabel ng isang lumang laruan, isang maliit na truck na gawa sa kahoy. Ito ang laruang ginawa ng kanyang asawa para kay Ramil noong bata pa ito. Hinaplos niya ang bawat ukit ng kahoy, at sa gitna ng kadiliman, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala niya ang mga gabing wala silang kuryente sa Batangas, ngunit sapat na ang liwanag ng buwan at ang tawanan nilang tatlo upang punan ang kanilang puso. "Ramil, anak ko, sana ay busog ka." Bulong niya sa hangin. Ang gutom sa kanyang sikmura ay hindi kasing hapdi ng gutom sa kanyang puso, ang gutom na muling mayakap ang kanyang anak ng walang takot at walang lihim. Biglang narinig ni Aling Sabel ang mahinang pagpihit ng doorknob ng bodega. Hindi ito ang mabigat na yabag ni Clarice. Ito ay mas magaan, mas maingat. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang pumasok. Hindi ito si Clarice. Hindi rin ito si Ningning. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa mukha ng taong pumasok at nanlaki ang mga mata ni Aling Sabel. "Ramil." Nakatayo si Ramil sa pintuan, hawak ang isang platitong may pagkain. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi puno ng ngiti, kundi ng isang matinding kalituhan at namumuong galit. Tumingin siya sa paligid ng madilim na bodega, sa mga lumang gamit sa alikabok, at sa kanyang ina na nakaupo sa sako ng bigas. "Inay, bakit kayo narito?" sabi ni Clarice. "Natutulog kayo sa kwarto nyo?" Nanginginig ang boses ni Ramil habang inililibot ang paningin sa paligid. Bago pa makasagot si Aling Sabel, narinig nila ang mabilis na yabag ng mga takong ni Clarice na papalapit sa bodega. Ang tunog ng bawat hakbang nito ay tila isang babala ng paparating na unos.
Love, bakit ka narito? Kanina pa kita hinahanap sa loob, nakakahiya sa mga guests natin. At inay, bakit po kayo lumabas ng kwarto? 'Di ba sabi ko sa inyo kailangan ninyong magpahinga? Ang boses ni Clarice ay mabilis na bumalot sa masikip na bodega, puno ng kunwaring pag-aalala na may halong pangyayari. Mabilis siyang lumapit kay Ramil at humawak sa braso nito, pilit itong hinihila palayo sa madilim na sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, habang pasimpleng sinesenyasan si Aling Sabel na manahimik. Nananatiling nakatayo si Ramil, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig na semento, kung saan may nakalatag na manipis at lumang kumot, isang malinaw na palatandaan na doon natutulog ang kanyang ina. Clarice, bakit narito si inay, sabi mo sa akin? Mahimbing siyang natutulog sa guest room. Pero bakit amoy alikabok dito? Bakit may kumot sa sahig? Humalahak ng mahina si Clarice, isang tunog na tila pilit na itinatago ang kaba. Love, iyan nga ang sinasabi ko sa'yo kanina pa. Inay is getting more confused lately. Pinatulog ko siya sa itaas, pero pagtalikod ko, marahil ay bumaba siya at pumasok dito. Alam mo naman ang matatanda, hinahanap nila ang mga lumang gamit. Baka akala niya ay nasa Batangas pa siya. Dahan-dahang lumapit si Ramil kay Aling Sabel. Hinawakan niya ang mga kamay ng ina na tila yelo sa lamig. Inay, totoo ba, kusang loob ba kayong pumunta rito? Bakit hindi kayo sa kwarto niyo natulog? Tumingin si Aling Sabel kay Clarice. Nakita niya ang pasimpleng pagpiga ni Clarice sa sarili nitong palad, isang banta, nakabisado na ng matanda. Naalala ni Aling Sabel ang mga dokumentong ipinakita sa kanya ni Clarice, ang banta na mawawala ang lahat kay Ramil kapag nalaman nito ang katotohanan. "Oh, Ramil, anak, huwag kang mag-alala. Naalala ko lang kasi yung mga lumang gamit natin sa probinsya, kaya pumasok ako rito para maghanap. Nakatulog lang marahil ako." Pagsisinungaling ni Aling Sabel, ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Kahit sa gitna ng sarili niyang paghihirap, ang kaligtasan ng anak ang una niyang iniisip. Huminga ng malalim si Ramil, ngunit ang hinala sa kanyang puso ay hindi pa rin nabubura. Inalalayan niya ang ina palabas ng bodega, habang naglalakad sila sa sala na puno ng mga taong nagtatawanan at may hawak na baso ng mamahaling alak. Lalong naramdaman ni Ramil ang malaking agwat ng kanyang tagumpay sa kalagayan ng kanyang ina. Nang maihatid na si Aling Sabel sa kwarto nito, bumalik si Ramil sa garden upang mapag-isa. Ang ingay ng party ay tila naging isang nakakarinding ugong sa kanyang pandinig. Doon sa ilalim ng puno ng mangga, muli niyang nakita ang batang siningning. "Kuya Ramil, nabasa niyo na po ba yung email ko?" Mahinang tanong ng bata, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka may makakita sa kanya. "Email? Anong email, Ningning?" Tanong ni Ramil, dahan-dahang lumalapit sa bakod. "Nag-send po ako sa inyo ng video. Pinasa ko po sa account niyo na nakita ko sa card." "Kuya, hindi po totoo ang sinasabi ni Ma'am Clarice. Siya po ang nagkukulong kay Lola Sabel sa gabi. Nakita ko po lahat. Ninakaw niya rin po yung mga sulat ni Lola galing sa Batangas." Mabilis na sabi ni Ningning, bago ito mabilis na tumakbo palayo nang marinig ang tawag ng kanyang ina. Naiwan si Ramil na nakatayo sa dilim. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ang kanyang email, isang account na bihira niyang gamitin para sa personal na bagay. Doon nakita niya ang isang attachment mula sa isang hindi kilalang sender. Habang naglo-load ang video, ang puso ni Ramil ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. At nang magsimulang gumalaw ang imahe, nakita niya ang sarili niyang asawa na sumisigaw, nanunulak at tinatapon ang pagkain ng kanyang ina. Nakita niya ang bawat luha ni Aling Sabel na hindi niya nakita noon dahil sa kanyang pagkabulag, sa career at sa pag-ibig sa maling tao. Isang matalim na galit ang bumuhos sa buong katawan ni Ramil, ngunit kasabay nito ay ang isang matinding hapdi ng pagsisisi. Sa loob ng mansyon, naririnig pa rin ang halakhak ni Clarice habang nagkukwento tungkol sa kanyang charity works. Hindi na makahintay si Ramil. Sa kanyang isipan may isang malaking katanungan na kailangang masagot. Ano pa ang itinatago ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang ina? At mayroon pa bang pagkakataon para itama ang lahat bago tuluyang huminto ang pusong Batangas na nagbigay sa kanya ng lahat? Dahan-dahang pumasok si Ramil sa loob ng bahay, ang kanyang mukha ay parang isang madilim na langit bago ang malakas na bagyo. Dire-diretso siyang pumunta sa kwarto nila ni Clarice at sinimulang buksan ang vault
na tanging asawa lang niya ang gumagamit. Walang amoy ng pag-ibig sa kwartong ito, Ramil. Ang bawat sulok ay puno ng mga kasinungalingang pilit mong hindi pinansin dahil sa iyong sariling ambisyon. Ang boses na ito ay nagmula sa loob ng isipan ni Ramil habang mabilis niyang hinahalughog ang mga gamit sa loob ng kanilang walk-in closet. Ang bawat mamahaling relo, ang bawat designer suit na nakasabit ay tila mga saksi sa kanyang kapabayaan. Sa wakas sa likod ng isang tumpok ng mga bag ni Clarice, natagpuan niya ang isang maliit na jewelry box na nakakandado. Hindi na siya nag-atubili. Gamit ang isang matalim na gunting, pilit niyang binuksan ang takip nito hanggang sa marinig ang tunog ng nabaling kahoy. Sumambulat sa kanyang paningin ang mga bagay na tila sumaksak sa kanyang puso. Ang mga sulat mula sa Batangas, mga sobrang may pangalan ng kanyang ina, ngunit hindi kailanman nabuksan. Ang bawat papel ay tila sumisigaw ng pangungulila mula sa mga kamag-anak nila sa probinsya. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang isang asul na folder na nasa pinakailalim. Naglalaman ito ng mga peking dokumento ng bribery at mga peking pirma ni Ramil na nagpapakitang tumanggap siya ng kickback mula sa kanilang kumpanya. Kasama nito ang isang transcript ng usapan na tila edited para lumabas na siya ay may planong itakbo ang pera ng kumpanya. Sa sandaling iyon, naintindihan na ni Ramil ang lahat. Ito ang kadenang ginagamit ni Clarice upang bantaan ang kanyang ina. Itinaya ni Aling Sabel ang kanyang dangal at buhay para lamang hindi siya mabulok sa kulungan dahil sa mga gawa-gawang kasong ito. Ramil, anong ginagawa mo rito? Bakit mo sinira ang gamit ko? Ang boses ni Clarice ay galing sa pintuan. Wala na ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa mga papel na hawak ni Ramil. Dahan-dahan siyang pumasok at isinara ang pinto ni Lokito upang walang makarinig mula sa labas. Ito ba, Clarice? Ito ba ang dahilan kung bakit takot na takot si Inay sa iyo? Pinagbantaan mo siya gamit ang mga kasinungalingang ito. Ang boses ni Ramil ay nanginginig sa galit, ang bawat salita ay tila isang sumabog na bulkan. Pati ang mga sulat sa kanya tinago mo. Pati ang gamit niya itinapon mo. Anong klaseng demonyo ka, Clarice? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Clarice. Humalukip-kip siya at tumingin ng diretso sa asawa. Demonyo, ginagawa ko lang ang dapat para sa atin, Ramil. Para sa career mo. Sa tingin mo ba ay makakaakyat ka sa pwesto mo ngayon kung ang mga kliyente mo ay nakikita ang nanay mong amoy lupa at walang alam kundi magluto ng pagkaing probinsya? Sinisira niya ang imahe natin. Imahe, mas mahalaga pa ang imahe kaysa sa buhay ng nanay ko. Sigaw ni Ramil habang iwinawagayway ang mga sulat. At ang mga dokumentong ito, sisirain mo ang buhay ko para lang kontrolin si Inay. Don't be so naive, Ramil. Kwanta. Lumapit si Clarice, ang kanyang boses ay naging pabulong ngunit puno ng lason. Hindi mo ba naiisip? Kapag nalaman ng Board of Directors ang mga dokumentong iyan, kahit peke pa yan, masisira na ang pangalan mo, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang mansyong ito, ang mga kotse, ang kapangyarihan mo, lahat yan maglalaho sa isang iglap. Kaya kung ako sa iyo, ibalik mo yan sa box at bumalik tayo sa party. Magpanggap tayong walang nangyari. Hindi ako katulad mo, Clarice. Handa akong mawala ang lahat, huwag lang ang nanay ko, matigas na sabi ni Ramil. Akma siyang lalabas ng kwarto, ngunit mabilis na humarang si Clarice. Sige, subukan mo. Pero tandaan mo ito, Ramil. Sa sandaling lumabas ka sa pintong iyan, at magsumbong, sisiguraduhin kung bukas na bukas din ay nasa balita ka na bilang isang magnanakaw. At ang nanay mo, sa tingin mo ba ay makakayanan ng puso niya ang makita kang nakaposas? Papaslangin mo siya sa sarili mong kamay dahil sa pride mo. Asasta. Nanigas si Ramil sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Tumingin siya sa pintuan kung saan, sa kabilang panig ay naroon ang kanyang ina na naghihirap sa sakit ng puso, at tumingin siya kay Clarice, ang babaeng binuo ang isang impyerno para sa kanilang pamilya. Ano, Ramil, sino ang pipiliin mo? Ang career mo o ang matandang wala nang pakinabang sa buhay mo? Hamon ni Clarice, isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting sumisilay sa kanyang mga labi dahil alam niyang nakuha niya ang kiliti ng asawa. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang mahinang kalampag ang narinig nila mula sa kabilang panig ng pinto. Tila may isang taong nakasandal doon, dahan-dahang nadudulas pababa sa sahig.
Isang pamilyar na ungol ng sakit ang bumasag sa katahimikan ng kanilang pag-aaway. Patawad Ramil, patawad anak dahil naging pabigat ako sa iyong pangarap. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nakalubog sa ganitong uri ng kadiliman. Ang boses ni Aling Sabel ay halos hindi na marinig, isang mahinang kaluskos na tila huling hininga ng isang kandila sa gitna ng malakas na hangin. Nang buksan ni Ramil ang pinto ng kwarto, tumambad sa kanya ang kanyang ina na nakasalampak sa sahig ng hallway. Nakahawak ang matanda sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang medisina. Narinig ni Aling Sabel ang lahat. Narinig niya ang bawat banta ni Clarice, ang bawat salitang humahamak sa kanyang pagkatao, at ang sakripisyong handang gawin ni Ramil para sa kanya. Sa isipan ng matanda, siya ang naging mitya ng panganib sa buhay ng kanyang anak. Siya ang dahilan kung bakit nasa bingit ng pagbagsak ang tagumpay na pinaghirapan ni Ramil sa loob ng maraming taon. Inay, kanina pa kayo rito. Mabilis na lumuhod si Ramil at niyakap ang kanyang ina. Ang lamig ng balat ni Aling Sabel ay tila yelo na dumadaloy sa kanyang mga bisig. Huwag kayong makinig sa kanya, inay. Hindi totoo ang mga banta niya. Aayusin natin ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice habang nakatayo siya sa loob ng kwarto. Pinapanood ang mag-ina. Aayusin? Paano mo aayusin ang isang buhay na wasak na, Ramil? Tumingin ka sa nanay mo. Hindi na niya kaya ang stress na ito. Kung talagang mahal mo siya, hayaan mo na siyang umalis. Hayaan mo na siyang bumalik sa Batangas. O kahit saan, basta huwag na siyang magpakita rito. Hayop ka, Clarice. Sigaw ni Ramil, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hallway, sapat na upang maging sanhi ng katahimikan sa mga bisita sa ibaba. Ngunit si Aling Sabel sa kabila ng panghihina ay dahan-dahang tumayo. Gamit ang pader bilang sandalan, pilit niyang itinayo ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang desisyon ay tila bakal na hindi mababali. Tama si Clarice, Ramil, bulong ni Aling Sabel. Kailangan ko nang umalis. Hindi ako nararapat sa bahay na ito. Ang mansyong ito ay para sa inyo, hindi para sa isang matandang tulad ko na nagdadala lang ng gulo. Inay, hindi, huwag ninyong sabihin yan, pakiusap ni Ramil, pilit na hinahawakan ng ina. Bitawan mo ako, anak. Hayaan mo akong iligtas ang natitira mong dangal, sabi ni Aling Sabel ng may awtoridad na ngayon lang narinig ni Ramil. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hagdan, bawat hakbang ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling puso. Sa labas ang langit ay tila nakikisama sa pait ng gabi. Ang malakas na tunog ng kulog ay sinundan ng biglang pagbuhos ng ulan. Isang ulan na tila mga luha ng langit para sa isang inang itinakwil. Hindi na nag-abalang kumuha ng payong si Aling Sabel. Lumabas siya sa gate ng mansyon, ang kanyang manipis na damit ay agad na nabasa at dumikit sa kanyang nanunuyong katawan. Inay, bumalik kayo. Sigaw ni Ramil habang hinahabol ang ina sa gitna ng dilim at baha. Ngunit si Clarice, sa kanyang huling desperadong hakbang, ay humarang sa pintuan at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Ramil. Kapag lumabas ka sa pintong iyan, Ramil, tapos na tayo. Isasend ko ang email sa board members mo. Ngayon din, isipin mo ang kumpanya. Isipin mo ang kinabukasan mo. Sigaw ni Clarice, ang kanyang boses ay nakikipagpaligsahan sa tunog ng ulan. Napatigil si Ramil sa tapat ng pintuan. Nakita niya ang anino ng kanyang ina na unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Ang ulan ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang kinabukasan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila mga sampal ng realidad na sa bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan, ang inang nagbigay sa kanya ng buhay ay unti-unting nawawala sa kanya. Samantala si Aling Sabel ay patuloy sa paglalakad sa gilid ng kalsada, walang tsinelas at yakap ang kanyang sarili. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang matalim na kirot, mas matindi kaysa sa alinmang atake na naranasan niya noon. Ang hangin ay tila ipinagkakait sa kanya ng ulan. Sa gitna ng kadiliman, isang malakas na tunog ng busina ang biglang uminog sa kanyang paligid. Kasunod ang nakakasilaw na liwanag ng isang sasakyang mabilis na papalapit. Napapikit si Aling Sabel. Ang huling naisip niya ay hindi ang sakit, kundi ang mukha ni Ramil. Noong ito ay maliit pa tumatakbo sa gitna ng palayan sa Batangas, habang sumisigaw ng, "Inay, mahal na mahal kita." Bitawan mo ako, Clarice. Wala akong pakialam sa kumpanya. Wala akong pakialam sa pera.
Kung kailangang magmula ako sa wala gagawin ko, huwag lang mawala ang kaisa-isang taong nagbigay sa akin ng lahat. Ang sigaw na ito ni Ramil ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa lahat ng banta ni Clarice. Gamit ang kanyang buong lakas tinabig ni Ramil ang mga kamay ng asawa na nakakapit sa kanyang braso. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mamahaling gamit sa loob ng mansyon ay tila naging mga basurang walang halaga sa harap ng imahe ng kanyang inang naglalakad mag-isa sa dilim. Ramil, kapag lumabas ka, sisirain ko ang buhay mo. I'll press send, I swear I'll press send. Sigaw ni Clarice, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon habang iwinawagayway ang kanyang cellphone. Sige, pindutin mo, isumbong mo ako sa buong mundo. Mas gusto ko pang maging mahirap na may dangal kaysa maging mayaman na kasama ang isang halimaw na tulad mo. Hindi na lumingon si Ramil. Tumakbo siya palabas ng mansyon, hinahayaan ang ulan na bumasa sa kanyang mamahaling suit. Sa labas ng gate, humahangos si Ramil habang hinahanap ng kanyang mga mata ang anino ni Aling Sabel. Inay, nasaan kayo? Ang kanyang boses ay nilalamon ng tunog ng malakas na ulan at ang humahagibis na mga sasakyan sa kalsada. Biglang isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang malaking truck ang uminog sa kanto. Narinig ni Ramil ang matinis na tunog ng mga gulong na pilit humihinto sa madulas na kalsada. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng kalsada, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo nakapikit at tila hinihintay na lamang ang huling sandali. Inay, sa isang mabilis na pagkilos tumalon si Ramil at niyakap ang kanyang ina sapat na upang gumuho silang dalawa patungo sa gilid ng kalsada bago pa man sila mahagip ng dambuhalang sasakyan. Nakahiga sila sa putikan basang-basa at nanginginig. Inay, ayos lang ba kayo? Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ang bulag ninyong anak. Hikbi ni Ramil habang mahigpit na niyayakap ang ina. Dahan-dahang idinilat ni Aling Sabel ang kanyang mga mata. Sa kabila ng labo ng kanyang paningin, dahil sa ulan at luha, nakita niya ang mukha ng kanyang anak. Ramil, bakit ka sumunod? Ang trabaho mo, ang career mo. Wala akong pakialam sa lahat ng yon, inay. Kayo ang buhay ko. Kayo ang nagbungkal ng lupa para lang makapag-aral ako ngayon. Ako naman ang lalaban para sa inyo. Sabi ni Ramil, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa gitna ng baha. Sa sandaling iyon, lumapit ang batang si Ningning kasama ang kanyang ama na may hawak na malaking payong. Kuya Ramil, kuya, heto po ang tablet ko. Panoorin niyo po lahat. Huwag kayong matakot kay Ma'am Clarice. May ebidensya po tayo. Kinuha ni Ramil ang tablet sa gitna ng ulan. Doon nakita niya ang video na kinuha ni Ningning noong gabing inatake sa puso ang kanyang ina. Malinaw sa video na nakatayo lang si Clarice habang naghihirap si Aling Sabel at kitang-kita rin ang pagtatapon nito ng totoong gamot sa basurahan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang makita ni Ramil sa video ang pag-amin ni Clarice sa sarili nito habang tumatawa na ang mga dokumentong bribery ay siya mismo ang gumawa gamit ang isang software upang makuha ang buong control sa pera ni Ramil. Isang matinding galit na hinaluan ng lunas ang naramdaman ni Ramil. Hindi lang pala banta ang lahat kundi isang planadong krimen. Ningning, salamat, maraming salamat anak, sabi ni Ramil. Binuhat niya ang kanyang ina. Inay, hindi na tayo babalik sa bahay na yon bilang mga biktima. Babalik tayo para kunin ang hustisya. Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, nakita nila si Clarice na nakatayo sa balkonahe, tila isang reyna na nanonood sa kanyang nasasakupan. Hindi alam na ang kanyang kaharian ay malapit ng gumuho. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone, handang pindutin ang send button sa maling akala na hawak pa rin niya ang leeg ni Ramil. Ngunit pagpasok ni Ramil sa gate, hindi takot ang dala niya kundi ang tablet na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Kasunod niya ang ama ni Ningning na isa palang pulis sa kabilang presinto. Clarice, bumaba ka riyan, sigaw ni Ramil. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang hatol na nagpayanig sa bawat bintana ng mansyon. Tapos na ang palabas mo. Tapos na ang paghahari mo sa buhay namin. Sino ang tinatakot mo, Ramil? Ako? Hayaan mong paalalahanan kita na ako ang asawa mo at anumang sabihin ng matandang iyan ay hindi paniniwalaan ng mga tao laban sa akin. Nakatayo si Clarice sa tuktok ng malaking hagdanan ng mansyon, nakataas pa rin ang noo kahit na basang-basa si Ramil at ang kanyang biyanan sa paanan nito. Ang mga panauhin na kanina ay nagdiriwang sa sala ngayon ay nagkukumpulan sa gilid tahimik at naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari.
Tumingin si Clarice sa lalaking kasama ni Ramil, isang lalaking nakauniforme ng pulis, ang ama ni Ningning. Isang mapanghamak na tawa ang pinakawalan ni Clarice. Oh, so nagdala ka pa ng pulis. Para saan? Para hulihin ako dahil lang sa kasinungalingan ng nanay mo na baliw. Sinasabi ko sa iyo, Ramil, wag mo akong subukan. Sa isang pindot ko lang sa cellphone na ito tapos na ang career mo. Hindi natinag si Ramil. Sa halip na matakot, dahan-dahan niyang inilapag si Aling Sabel. Sa malapit na upuan, maingat na inalalayan ng kanyang ina na nanginginig pa rin sa ginaw at pagod. Pagkatapos tumingin si Ramil nang diretso sa mga mata ni Clarice at itinaas ang tablet na ibinigay ni Ningning. Pindutin mo, Clarice. Pindutin mo nang makita ng buong mundo kung gaano ka kademonyo. Kalmadong sabi ni Ramil, ngunit ang kanyang boses ay may lalim na hindi kayang tapatan ng anumang sigaw. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng peking dokumentong yon dahil may mas maganda akong ipapakita sa iyo at sa mga bisita mo. Sa isang mabilis na kilos, ikinonekta ni Ramil ang tablet sa malaking smart TV sa sala. Agad na nag-play ang video. Sa harap ng lahat ng matataas na tao, mga socialites at business partners ni Ramil, umalingaw-ngaw ang boses ni Clarice mula sa recording. Sabi ko naman sa iyo, Sabel, masyado kang mapilit. Kung sana ay nanatili ka na lang sa Batangas at doon namatay, hindi mo na sana ako kailangang abalahin pa ng ganito. Ang pink video as na nagpakita ng malinaw na imahe ni Clarice na nakatayo at nakatingin lamang habang si Aling Sabel ay nag-aagaw buhay sa sahig dahil sa atake sa puso. Kasunod nito ay ang isa pang clip. Isang lihim na recording mula kay Aling Tasing na nagpapakita kay Clarice na ibinubuhos ang kape at tinatapakan ang pagkain ng matanda at kung paano siya umamin sa paggawa ng peking papeles laban kay Ramil para kontrolin ang yaman nito. Ang katahimikan sa sala ay nabasag ng mga bulong-bulungan ng pandidiri mula sa mga panauhin. Ang mga taong kanina ay pumupuri kay Clarice para sa kanyang charity ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang halimaw. Bumagsak ang cellphone ni Clarice mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namutla, wala na ang bakas ng kayabangan. Hindi totoo yan. Edited yan, Ramil, niloloko ka lang nila. Gusto lang nilang sirain ang pamilya natin. Pilit niyang isinisigaw habang dahan-dahang umaatras. Ang pamilya natin ay matagal nang sira simula ng hayaan kong ituring mong aso ang ina ko, sigaw ni Ramil pabalik. Lumapit ang ama ni Ningning at formal na kinausap si Clarice. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa akin sa presinto para sa formal na investigasyon ukol sa mga ebidensyang ito. Kasama na rito ang pananakit tangkang pagpatay sa pamamagitan ng pagpapalit ng gamot at pamimeke ng mga dokumento. Hindi ako sasama sa inyo, hindi niyo alam kung sino ako, nagwawalang sigaw ni Clarice. Sa kanyang desperasyon, tumakbo siya paakyat ng hagdan. Ngunit sa kanyang pagmamadali at panginginig ng kanyang mga tuhod dahil sa takot na tapakan niya ang dulo ng kanyang mahabang cocktail dress. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Nawalan ng balanse si Clarice at dumausdos pababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Nakahandusay siya sa malamig na marmol, ang parehong sahig, kung saan niya pinahirapan si Aling Sabel ng walang awa. Walang dugong dumanak, ngunit ang kanyang sigaw ng sakit mula sa bali niyang binti ay sapat na upang maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang parusa. Nilapitan siya ni Ramil, ngunit wala ng pagmamahal o awa sa kanyang mga mata. Diyan ka nababagay, Clarice. Sa baba sa malamig na sahig. Tingnan mo ang sarili mo, kahit ang pinakamahal mong damit ay hindi maitatago ang dumi ng pagkatao mo. Sa kabilang banda, tahimik na pinapanood ni Aling Sabel ang lahat. Sa halip na matuwa sa sinapit ng manugang, isang mabigat na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ramil, anak, tama na. Hayaan na natin siya. Umalis na tayo rito, yan. Mahinang bulong ng matanda. Binuhat muli ni Ramil ang kanyang ina, mas magaan ang kanyang pakiramdam ngayon kaysa kanina. Naiwan si Clarice na umiiyak sa sakit habang inaasikaso ng pulis. Pinapanood ang tuluyang pag-alis ng asawa at ng biyanang ginamit niya na ngayon ay malaya na mula sa kanyang hawla. Ngunit bago pa sila tuluyang makalabas, muling sumikip ang dibdib ni Aling Sabel. Napakapit siya ng mahigpit sa kwelyo ng kanyang anak. Ramil, anak, parang hindi ko na kaya. Gusto ko nang umuwi sa Batangas. Huling bulong niya bago tuluyang nawalan ng malay sa mga bisig ng kanyang anak. Doktor, parang awa niyo na gawin niyo ang lahat para mabuhay ang nanay ko.
Ibebenta ko ang mansyon, ang mga sasakyan ko, lahat ng meron ako. Ibalik niyo lang siya sa akin. Ang malamig na pasilyo ng ospital ay naging saksi sa pagmamakaawa ni Ramil. Nakaluhod siya sa harap ng pinto ng operating room, ang kanyang mga mata ay mugto, at ang kanyang mamahaling damit ay basang-basa pa rin ng ulan at putik. Ang lalaking kilala sa mundo ng negosyo bilang isang matigas at walang awang leader ay ngayon ay nakadapa, humihingi ng himala para sa inang hindi niya naprotektahan sa ilalim ng sarili niyang bubong. Hinawakan ng doktor ang balikat ni Ramil, isang mabigat na kilos na puno ng pag-unawa, ngunit may kasamang malungkot na babala. Mr. Ramil, ginagawa na namin ang lahat. Ngunit ang puso ng nanay ninyo ay sobrang hina. Hindi lamang ito dahil sa hindi niya pag-inom ng tamang gamot, kundi dahil sa matinding stress at pagod na naranasan niya ng matagal na panahon. Ang kanyang puso ay tila isang sirang orasan na pilit na lang nating pinapaandar. Magdasal na lang po kayo. Pagkaalis ng doktor, na iwan si Ramil na mag-isa. Pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng pagkakamali niya. Ang mga panahong hindi niya sinasagot ang tawag ng ina dahil busy siya sa meeting. Ang mga pagkakataong naniwala siya sa mga matatamis na ngiti ni Clarice, kaysa sa mga tahimik na luha ni Aling Sabel. Ang bawat sakripisyo ng kanyang ina sa Batangas, ang pagbebenta ng lupa, ang pagkukuskus ng sahig, ang pag-ubo sa gitna ng gabi, lahat ito ay nag-replay sa kanyang utak tila isang malupit na pelikula. Lumipas ang ilang oras na parang mga taon. Pumasok ang liwanag ng araw sa bintana ng ospital, isang paalala na nagpapatuloy ang mundo, ngunit para kay Ramil ang kanyang mundo ay nakasalalay sa isang makina na nagmo-monitor sa tibok ng puso ng kanyang ina. Nang bumukas ang pinto ng intensive care unit, mabilis na tumayo si Ramil. Binigyan siya ng nurse ng isang tingin na nagpapahintulot na pumasok. Nang makita niya si Aling Sabel nakakabit sa napakaraming tubo at wire, halos hindi siya makahinga. Ang inang dating malakas na nagbubuhat ng sako ng bigas at nagtatanim sa init ng araw, ngayon ay nakahiga, walang lakas na imulat kahit ang kanyang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Ramil at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Dinala niya ito sa kanyang noo, isang pag-amin ng pagkatalo at isang paghingi ng tawad sa pamamagitan ng pagmamano. Inay, nandito na ako. Hindi ko na kayo iiwan, hikbi ni Ramil. Nasa kulungan na si Clarice. Inaasikaso ko na rin ang pagbebenta ng mansyon. Wala na akong pakialam sa yaman, inay. Basta't gumising lang kayo. Gusto niyong umuwi sa Batangas, di ba? Uuwi tayo. Bibilin ko ulit ang lupa natin. Tayo ulit ang magtatanim, kaya gumising na kayo, parang awa niyo na. Isang mahinang paggalaw ng daliri ang naramdaman ni Ramil. Dahan-dahang iminulat ni Aling Sabel ang kanyang mga mata. Bagamat malabo ang kanyang paningin at halos wala siyang lakas upang magsalita, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Ramil, anak. Ang boses ni Aling Sabel ay halos parang hangin. Inay, opo, nandito ako. Mabilis na pinunasan ni Ramil ang kanyang mga luha. Huwag kang umiyak, anak. Hindi bagay sa isang matagumpay na lalaki ang laging lumuluha. Biro ni Aling Sabel, kahit sa gitna ng sakit ay pilit na pinapasaya ang anak. Pinapatawad na kita. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Nabulag ka lang, pero ngayon, nakikita mo na ang totoo. Inay, babalik tayo sa Batangas. Ibibigay ko sa inyo ang buhay na nararapat sa inyo. Hindi na kayo magtatrabaho, hindi na kayo iiyak. Anak, may natutunan ako sa mga nangyari sa atin. Huminga ng malalim si Aling Sabel, ang bawat salita ay nangangailangan ng labis na enerhiya. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang mansyon, hindi ang pera. Ang tunay na tagumpay ay ang makatulog ng payapa sa gabi na alam mong walang taong umiiyak dahil sa'yo. Yan ang gusto kong manahin mo sa akin, Ramil. Tingmamaliking salitang iyon ay tumama kay Ramil ng mas malalim pa kaysa sa anumang pangaral na natanggap niya. Sa sandaling iyon, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Ang ambisyon na dati ay sumunog sa kanyang kaluluwa ay napalitan ng isang malinis at mapayapang kaisipan. Sa kabilang dako sa isang malamig na selda sa Manila, nakaupo si Clarice. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at damit. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme, yakap ang kanyang binti na nakasemento, mag-isang tinitiis ang pananakit ng mga preso na pilit siyang kinukutya dahil sa kanyang pagiging mapagmataas. Ang kanyang dating trono ay naging isang malamig at madilim na selda. Walang abogado na nais tumulong at maski ang kanyang sariling pamilya ay tinalikuran siya nang lumabas sa balita ang kanyang ginawa.
Ito ang kabayaran ng kanyang kasamaan, ang ganap na pag-iisa. Bumalik ang pansin ni Ramil sa kanyang ina nang marinig niya itong umubo. Inay, magpahinga na kayo. Mag-iipon tayo ng lakas para bukas uuwi na tayo sa atin. Pinikit ni Aling Sabel ang kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malalim na kapayapaan. Alam niyang ang kanyang anak ay bumalik na hindi bilang isang mayamang negosyante, kundi bilang Ramil na kanyang pinalaki na may pusong Batangas. Tingnan mo ang paligid, inay. Hindi na ito yung parehong lupang ibinenta natin noon, pero mas maganda ang naitayo natin dito. Para sa inyo ito at para sa mga tulad nyo na naghahanap ng pamilya. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay nagdadala ng amoy ng kapeng barako at sariwang lupa, isang amoy na nagpapasigla sa kaluluwa ng sinumang nakakalanghap nito. Nakatayo si Ramil sa tabi ng isang wheelchair kung saan nakaupo si Aling Sabel. Ang matanda ay nakangiti, ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pighati ng nakaraan, ngunit mas nangingibabaw na ngayon ang liwanag ng kapayapaan. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay unti-unting bumalik at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa malaking karatula sa harap ng isang maaliwalas na bahay na gawa sa kahoy at konkreto. Nakasulat sa karatula, bahay ni inay, isang tahanan ng pag-ibig. Ito ang naging bunga ng lahat. Matapos mabenta ang mansyon sa Manila at maibigay kay Clarice ang nararapat na parusa, sa ilalim ng batas, ginamit ni Ramil ang lahat ng kanyang naiwang yaman upang bilhin muli ang lupang isinakripisyo ng kanyang ina. Ngunit hindi na palayan ang itinayo niya roon. Sa halip, nagtayo siya ng isang pasilidad para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya, isang tahanan kung saan walang ina na makakaranas ng kalupitang dinanas ni Aling Sabel. Napakaganda, Ramil. Mahinang sabi ni Aling Sabel habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Sino ang mag-aakala na sa kabila ng lahat ng sakit, isang paraiso ang ating bubuuin? Akala ko noon ang pag-asa ay natatapos kapag nawala ang pera. Ngunit ngayon alam ko na ang pag-asa ay nagsisimula kapag natutunan mong magpatawad. Habang nag-uusap ang mag-ina, isang matandang babae ang lumapit. Ito ay si Aling Tasing na ngayon ay isa na sa mga nangangasiwa ng pasilidad. May hawak siyang isang tray ng mainit na lomi at kape. "O, Sabel, kain muna kayo. Baka lumamig pa ito. Naku, kung alam mo lang kung gaano kadaming lola ang excited makipagkwentuhan sa iyo mamaya." Tumawa ng mahina si Aling Sabel. "Salamat, Tasing. Siguradong maraming kwento ang maibabahagi ko sa kanila. Mga kwento ng pagbangon." Sa kabilang banda ng bakuran, nakita ni Ramil si Ningning na naglalaro kasama ang ilang mga bata mula sa komunidad. Ang pamilya ni Ningning ay piniling lumipat sa Batangas, kasama nila bilang pasasalamat ni Ramil sa pagligtas nito sa kanyang ina. Si Ningning, na minsan ay naging tahimik na saksi sa dilim ngayon, ay isa ng malayang ibon na nagdadala ng saya sa tahanan. Humarap si Ramil sa kanyang ina at lumuhod sa tapat ng wheelchair nito kapantay ng kanyang mga mata. "Inay, araw-araw ko pa ring pinagsisihan yung mga panahong hinayaan kong saktan kanya. Pero ipinapangako ko sa natitirang buhay natin, araw-araw ko ring ipaparamdam sa iyo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko." Inilagay ni Aling Sabel ang kanyang nanginginig na kamay sa pisngi ni Ramil. "Nakalimutan ko na ang sakit, anak. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon. Hindi man tayo kasing yaman ng dati sa paningin ng iba, pero sa puso ko tayo ang pinakamayaman sa buong mundo." Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Ramil, ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ng lungkot kundi ng labis na kaligayahan. Pinunas niya ito tumayo at maingat na itinulak ang wheelchair ni Aling Sabel papasok sa bahay ni inay, kung saan sasalubungin sila ng mga awit-tawanan at ang mainit na yakap ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo kundi ng pagmamahal. Sa malayo, ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng bundok ng Batangas. Hindi bilang isang pagtatapos, kundi bilang isang magandang paalam sa kahapon at isang pangako ng mas maliwanag na bukas. Ang puso ng Batangas na muntik ng durugin ng kasakiman ngayon ay patuloy na tumitibok, mas malakas, mas matatag at punong-puno ng pag-ibig. 5 taon na ang lumipas simula ng talikuran ni Ramil ang lahat ng karangyaan sa Maynila. Ang dating malamig na marmol ng kanyang mansyon ay napalitan ng mainit na kawayan at kahoy sa bahay ni inay sa Batangas. Habang nakaupo siya sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na kapeng barako,
Pinagmamasdan niya ang kanyang ina. Si Aling Sabel ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nagbabasa ng kwento sa mga kasamahang lola, habang ang hangin ay banayad na humahaplos sa kanilang mga puting buhok. Sa mga tahimik na sandaling tulad nito, madalas itanong ni Ramil sa kanyang sarili. Nagpatawad na ba sila? Ang sagot ay nasa mga ngiti ng kanyang ina. Matagal nang nagpatawad si Aling Sabel. Para sa matanda, ang pagtatanim ng galit ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang ibang tao. Pinatawad niya si Clarice, hindi dahil naging mabuti ito kundi dahil kailangan ng kanyang puso ng espasyo para sa bagong pag-ibig. At para kay Ramil, ang pinakamahirap niyang pinatawad ay ang kanyang sarili. Natutunan niyang bitawan ang pagsisisi at ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aalaga sa kanyang ina habang may oras pa. Nabalitaan niyang nanatiling nag-iisa at nakakulong si Clarice, ngunit sa halip na matuwa, inialay na lamang ni Ramil ang lahat sa Diyos. Wala na siyang galit dahil ang galit ay walang puwang sa isang pusong buo na. Natagpuan ba nila ang kapayapaan? Tumingin si Ramil sa paligid. Ang tunog ng mga ibon, ang tawanan ng mga matatanda, at ang mahinahong paghinga ng kanyang ina tuwing gabi. Ito ang kapayapaang matagal nilang hinanap. Walang pagpapanggap, walang takot at walang mga kasinungalingang nagtatago sa likod ng mga mamahaling damit. Ang kapayapaan pala ay hindi binibili ng salapi. Ito ay namumuo kapag ang konsensya ay malinis at ang pamilya ay nagkakaisa sa pag-ibig at katotohanan. Ano ang aral na iiwan ng kanilang kwento sa bawat nakikinig? Natutunan ni Ramil na ang utang na loob ng isang anak sa kanyang magulang ay hindi isang transaksyon na nababayaran ng pera, mansyon o anumang material na bagay. Ang pinakamataas na uri ng tagumpay ay hindi nasusukat sa ganda ng titulo sa kumpanya, kundi sa kakayahang siguraduhin na ang inang nagluwal at nagsakripisyo para sa iyo ay hindi kailanman luluha sa kalungkutan at pang-aabuso. Walang kwenta ang pagiging sikat at mayaman kung ang sarili mong ina ay nakatago sa dilim ng iyong tagumpay. Dahan-dahang lumapit si Ramil kay Aling Sabel. Niyakap niya ito mula sa likuran at hinalikan sa noo. Mahal na mahal kita, inay, bulong ka. Bulong niya. Tumingala si Aling Sabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Mahal din kita, anak. Walang hanggan. At sa yakap na iyon, ang kwento ng sakripisyo, kalupitan, at pagbangon ay tuluyan, nang nagtapos nag-iiwan ng isang pamana na mananatili sa puso ng bawat anak at ina na sa huli ang tunay na tahanan ay ang puso ng isang pamilyang marunong magmahal, magpatawad, at umalalay hanggang sa dulo ng walang hanggan.